Pero yung iba ngumiti ng kakaiba. Tuloy-tuloy silang nakatapak sa mga itlog sa lupa. Lumuhad si Casey at pinatigil sila. Dahil ang mga itlog na ito ay kanyang mga anak. Ngunit habang nagtatanong siya, mas nasasabik ang mga taong iyon. Biglang nagising si Casey mula sa bathtub. Isang bangungot lang pala. Ngunit nang magising siya, natuklasan niyang puno na ng uhog ang kanyang katawan. Natakot siya at sinubukang tumalon palabas ng bathtub. Ngunit ang uhog sa lupa ay naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Maingat na naglakad si Casey sa kwarto, binuksan ang kumot at tumingin. Ang kama ay puno ng mga itlog. Habang nagpapanik siya, medyo kakaiba ang nakita niya sa salamin. Humakbang siya sa harap ng salamin. Nakita ko ang balat sa aking mukha na nagsimulang matuklap, at maraming mga gallows ang lumitaw dito. Sa oras na ito, walang tigil ang katok sa pinto. Pagtingin ko, nakita kong nanay iyon ng tigil ang katok sa pinto. Pagtingin ko, nakita kong nanay iyon ng boyfriend ko. Labis na nataranta si Casey at gusto niyang magpalit ng damit para harapin ang kanyang magiging biyenan. Ngunit natuklasan niya na tumubo siya ng buntot. Sa oras na ito, ginamit ng kanyang biyenan ang ekstrang susi para buksan ang pinto. Pagpasok ko pa lang ay nakarinig ako ng malansang amoy. Kasabay nito, nakita niya ang pregnancy test ni Casey. Nang makita niya si Casey ay agad niya itong sinisi sa paggawa ng gulo sa bahay. Hindi siya kontento sa kasintahan ng kanyang anak, kaya hinala ko na hindi ko apo ang bata sa sinapupunan ni Casey. Lalo siyang naging harsh, lahat ng klase ng masasakit na salita ay lumabas. Sino ang nakakaalam na iyon ang mga salitang nagpasigla sa insect instincts ng dalaga? Nagmadali siyang sakalin ang kanyang biyenan. Pagkatapos ay nag-spray ng isang kinakaing unti-unti. Agad siyang nag-deform, agad na bumagsak sa lupa at sigaw ng malakas. Ang sigaw ng kanyang biyenan ang gumising kay Casey. Napagtanto niyang hindi na siya normal na tao. Nang makabawi siya, pumulot siya ng isang itlog para tingnan. Sa loob ay talagang may maliit na insekto. Pagkatapos ay kinaladkad niya ang katawan ng kanyang biyenan sa banyong natatakpan ng putik. Hindi makontak ng kanyang nobyo ang kanyang kasintahan, kaya hinanap siya nito. Pero kahit anong katok niya sa pinto ay hindi niya ito bubuksan. Nang marinig ang excited na boses ng kanyang nobya, napailing na lamang siya at umalis. Patuloy na nagkulong si Casey sa kanyang kwarto at patuloy na nangingitlog. Gawing pugad ang silid. Nag-aalala ang kanyang matalik na kaibigan na may nangyari sa kanya, kaya ginamit niya ang kanyang card para buksan ang pinto. Pagpasok pa lang niya sa bahay, nakita niya kung saan-saan ang mga itlog ng insekto. Wala man lang bakas ng tao. Nag-aalala niyang hinanap si Casey. Nang bubuksan na sana niya ang pinto ng banyo, sinugod siya ni Casey para pigilan siya. Nang makita ko ang mukha ng best friend ko, agad siyang natakot hanggang sa mamatay.